Magandang umaga mga kababayan. Saturday tayo ngayon. Today is our day off. Sensya na, hindi tayo nakakapag-update sa kaka-vlog araw-araw kasi alam nyo naman, pasok ng umaga, babalik ng trabaho, mag-aasikaso kay Jordan, magluluto, tapos patutulugin siya, hindi na tayo nakakapag-update. So pagsusumikapin ko ngayong Saturday, everyday off, ngayon Saturday, tapos long weekend ngayon dito sa Canada, Remembrance Day. So hanggang Monday tayo day off. Mahaba-haba day off natin. So welcome again sa ating vlog itong Sabadong umaga. Nandito tayo ngayon sa basement. Dito tayo gagawa ng video habang nagkakwentuhan tayo. So ayun nga, update tayo sa mga sa election dito sa Canada, yung mga international student, yung mga visitor visa, yung sinasabi kong pagkakakitaan. Unahin natin yung unang pagkakakitaan, yung sinasabi kong pagkakakitaan. So ayun nga, umabot na ako ng rates na pwede na ako mag-upgrade kasi may nakukuha tayong $15 every task natin. So naiipon yun, naging 475 na. So the time na gusto ko nang i-withdraw, kasi hindi ko pa alam ang kalakaran nila. The time na gusto ko nang i-withdraw, gagamit ka pala ng Coinbase kung gusto mo mag VIP 1. Tapos maglalagay ka ng pera doon ng $500. Nung sinabi sa akin maglagay ako ng $500, sabi ko scam to. Kasi naalala nyo guys, na-scam na rin ako dati, $700. So sabi ko, tinigil ko lahat ng mga na-recruit ko, member ko, tinigil ko. Sabi ko, wag nyo nang ituloy. Tapos tumatawag ako sa mga nag-recruit sa akin at walang kumakausap sa akin. Sabi ko, nagbitaw ako ng salita. We will going to stop everything. All my member, I will going to inform to stop. So almost 2 weeks akong hindi nag-task. Buti na lang, mayroong taga Edmonton nag-message sa akin. Bakit daw huminto ako, kasi nasa upper level na namin siya. Bakit daw huminto yung mga members ko, pati ako, sa kakatas? Sabi ko, hindi ako sigurado. Sabi ko, baka scam to. So kinausap niya ako, o sige, sabi nga niyan, dahil nalaman mong magbibitaw ka ng pera bago ka mag-upgrade at makapag-withdraw, ang gagawin natin, sabi nga niyan, para hindi ka na magbitaw ng sariling pera, hintayin mo kung makapag-withdraw ako sa akin at ipapairam ko sa iyo kasi nasa VIP ko na siya. Papairam ko sa iyo yung pera, mag-upgrade ka, tapos lahat ng mga nakuha mong pera sa kaka-invite, doon sa mga pros and balance mo, may mga pros and balance ka kasi yung natitira except doon sa pagtatask mo $15 every day. So ipunin mo muna, mag-task ka muna, tapos pairaman kita lang pang-upgrade ng VIP 1 para once na na-upgrade mo, within pagka binigay ko yung pera, within 2 days mag-withdraw ka doon sa platform mo. Pupunta lahat yung mga kinita mo sa previous month mo, previous days mo ng pagtatas. So sabi ko, sige, okay yan, mas maganda yan para hindi na ako magbitaw ng sarili kong pera. Ikaw na magbibitaw at kailangan kong makita na yung mga ginawa kong task mapunta sa bank account ko. So let us see. Yun ang ngayon tinuloy ko, in-inform ko yung mga ano ko. Ganon din yung gagawin ko sa kanila once na gusto nila mag-upgrade, kasi ganito yan dapat pala may pera ka sa Coinbase para mag-upgrade ng VIP 1, para pagka nag-upgrade kang VIP 1, dun na yun ang gagamitin mo pang-upgrade sa pera, yung VIP 1. Yung pagka VIP 1, entitled ka ng VIP 1, lahat ng mga platform mo doon, lahat ng pera mo doon sa platform, pwede mo lang withdraw mas malaki doon sa binigay mo. Kumbaga, magbabayad ka, of course, magbabayad ka ng first sa pag-upgrade. So
may technically bago ka makapag-withdraw, upgrade ka muna. Once na nakapag-upgrade ka, pwede mo nang gawin business yon. Pero yung halimbawa 350 ang nilagay ko na Canadian dollars or 500 Canadian dollars. Yung 500 Canadian dollars na yon, pambayad mo doon sa pang-upgrade para lang makuha mo yung pera doon sa platform. Ganun ang mangyayari. Tapos ilalagay mo sa Coinbase yun, itatransfer mo sa bank account mo. So, malinaw na sa akin ngayon. Kumbaga, magbabayad ka ng upgrading, VIP1, tapos lahat ng mga pera mo dun sa platform, pwede mo na siyang i-withdraw. Kung gusto mo mag-stay sa VIP1 at dun ka lang sa $4, $24 every day, pwede mong gawin yon. Mag-task ka na mag-task, mag-invite ka mag-invite, may iipon yon. Ngayon, ganun din ang same system nila. Kumbaga, ang pag-upgrade to VIP level, may bayad yun sa kanila. Bago ka, kumbaga, parang talent pin nila yun. Pero malinaw sa akin, hindi siya scam. Kasi, kung papahiramin ako ng kausap ko, sabi niya, para mapatunayan sa'yo hindi scam, pahiramin kita ng pera. Pero yung perang binayad mo sa pag-upgrade, within 3 months, ibabalik nila yon. Tapos, yung kalahati, ibabalik nila 3 months. Tapos 6 months, ibabalik nila yung buong kalahati. So wala kang totaling ano. So malinaw sa akin, kung pahiramin niya ako ng pang-upgrade, okay yon. Kasi wala akong lalabas. So mag-upgrade ako, withdraw ko lahat. Once na pumasok yung withdrawal ko na yon at maging pera, kasi marami na rin ako member pati mga pros and balance ko. So babayaran ko siya ngayon. Yun lang gusto kong malinawan sa akin. Kasi hindi ako magpapalabas ng pera na walang kasiguraduhan. Ang gusto kong mangyari, pahiramin niya ako, yung taong kumuusap sa akin, pahiramin niya ako, tapos withdraw ko muna yung pera para mapatunayan ko totoo. Legit. Ganun yun. So, ngayon, dumako naman tayo sa mga international student, tsaka mga TFW. Guys, malungkot na balita, tinapos na ng gobyerno ng Canada na wala ng international student permit na i-release. Tapos yung mga TFW wala nang kasiguraduhan na mapapermanent resident sila. Yun guys, napakalungkot na balita. Yung balitang inaasahan natin, talagang tinapos na ng gobyerno. Wala na. Hindi na sila magre-release ng yung mga, hopefully yung mga nandito sa Canada na student visa, makapag sila. Ang hirap, no? Ang hirap ng pabago-bago. Talagang ako sa sa obserbasyon ko, talagang hindi lang ma-admit ng government dito sa Canada na nagkamali sila. Pinabayaan nila na lumobo ng lumobo. Ngayon, hindi nila ma-admit Ginawa nila, yan, tinapos na nila para wala nang usapan. So, yun nga. Tapos, nanalo yung presidente sa Amerika. Connection to Yung mga kababayan natin sa Amerika now undocumented, apektado rin sila kasi ang target ng bagong presidente i-deport ang lahat ng mga undocumented Pilipino or nationality. Kung wala silang papel, deport lahat. Kagaya na lang nangyayari dito sa Canada. Ang gagawin nila, guys, dito sa Canada maraming nag-ano na yung mga Canadian borders security. Ano tawag doon? Talagang nagre-raid na sila sa sa mga company. Kasi sa BC mayroong mga nahuli. Ang ginagawa nila, nagtatrabaho sila. Oo, sinusunod nila yung 20 hours na high wages. Pero after ng 20 hours, ginagawa nila, naglo-low wages sila. At pinapayagan ng kumpanya
yung ganun. Kumbaga, after ng 20 hours mo, pwede kang gumawa pa ng panibagong oras, low wages na babayaran. Which is, maling-mali yun. Number one, apektado ang yung tao na nagtatrabaho. Mapupunta sa papel documentation ninyo. Anong tawag doon? Ilalagay nila sa profile mo yun. Pangalawa, yung gumagawa doon sa yung kumpanya na yun, libo-libong penalty ang mangyayari. Guys, ito, konektado na, US, Canada. Nagko-connect na yung mga nangyayari. Yung mga TNT, mga sabi natin, mayroon tayong tinatawag dyan tago ng tago ng mga kababayan natin na walang documents nga. Dahil lumusot, pag nanalo na naman si Trump bilang presidente, ang mangyayari niyan, tatargetin ng mga i-deport ang mga undocumented Pilipino, mga kababayan natin, yung mga taong walang documents talaga. So may bali-balita, gusto nilang pumunta dito sa Canada. Siyempre, nag-advise na yung yung Department of Foreign Affairs, DFA sa Amerika. Sinabihan na yung mga undocumented na Pilipino, handa-handa na sila, umalis na sila. Kasi nga talagang tatarget na sila. Ngayon, may bali-balita, napupunta sila sa Canada. Dadagdagan na naman ang problema dito sa Canada. Ang hirap guys. Siguro ako, naintindihan ko naman yung mga sitwasyon nila Siguro kahit na naman ako nandito, wala akong papeles, talagang gagawin ko. Hindi ako uwi ng Pilipinas hanggat walang nangyayari sa akin. Wala akong ipon, wala akong naipundar sa Pilipinas. Pero guys, nag-advise yung DFA, umuwi na lang kayo para at least hindi anytime, kasi pagka nahuli kayo, na-deport kayo, wala na kayong chance na bumalik sa US. At least pagka sinunod nyo, on process kayong nag-surrender or umuwi kayo ng Pilipinas, mayroon pong pagkakataon na yun ang narinig ko sa balita kanina, ay kagabi, nanonood ako. Sana nga, sabi ko, sumunod ang mga kababayan natin, umuwi na lang sila, kasi totoo nga ako guys, talagang tatargetin kayo ni lalong-lalo na yung executive assistant niya, anti-immigrant siya. Talagang ayaw nila ang mga undocumented, kasi nga ang sinasabi nila, mga ibang lahi na undocumented, sila ang gumagawa ng krimen sa US. Sinisisi nila sa kanila. Siguro totoo, pero nadadamay yung mga ibang nationality, hindi yung mga Pilipino damay na lang tayo mga Pilipino. Kawawa naman tayo dahil sa mga kriminal na tawag doon, gumagawa ng kalokohan or krimen sa US. Pinag-iinitan yung mga undocumented, which is, alam naman natin ang purpose guys, di ba? Undocumented ka nga gusto mo lang magtrabaho, pero yun, wala na tayong magagawa. Damay-damay na sa sistema hopefully alam naman natin tayo mga Pilipino, susunod tayo. Pero sabi ko, advice ko lang sa inyo guys, sumunod na lang kayo, kasi mahirap na ang daming nangyayaring pagbabago ngayon sa politika, sa sistema. Sumunod na lang tayo. Nagkamali tayo. Nagkamali tayo sa desisyon, pero pwede na pa natin itama yan. Itama na lang natin na huwag tayong mahuli, hindi tayo makasuhan dyan sa Amerika or dito man sa Canada. Sumunod na lang tayo, mag-exit na lang muna kayo, tapos another pagkakataon. Ganyan naman talaga ang buhay kasi, yung buhay natin. Nagkamali ka, may pagkakataon na tama yan. Huwag niyo lang palakihin pa po ang problema.
sabi ko nga, kung ako yung nasa sitwasyon ninyo, uuwi na lang po ako. Ayaw kong magkakaso at umarap pa sa husgado. Kasi may pagkakataon, sabi nga ni Trump, if they will going to come back again, do some crime, 10 years sila sa kulungan. Tapos magmumulta pa sila. Hirap po nun. 10 years kayo. Oo, stay kayo sa US 10 years. Tapos nasa kulungan nga kayo. Di po ba? Ang hirap ng ganun. Tuloy natin habang naglalaba tayo, guys. Kwentuhan lang tayo sa mga update lang tayo sa panahon sa mga araw na hindi ako nakapag-vlog. Kasi talagang wala pagod sa trabaho. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. Sinasanay lang natin yung katawan natin. Pero at least may pagkakataon tayong day off tayo, Saturday, Sunday, makakapag-vlog tayo. Ay. Maraming dahil nga hindi tayo nakakapag-vlog ngayon, marami tayong dapat i-update sa mga followers natin o subscriber natin. Guys, kung mapapanood nyo man to, advice ko lang po, sana sundin nyo na lang po ang patakaran. Yung mga illegal undocumented people. Ngayon, itong sinasabi kong pagkakitaan, alam nyo guys, talagang nung sinabi sa akin na magbabayad ako ng $500, talagang naisip ko, scam talaga. Kasi nga, dati nang nangyari sa akin yun, talagang nawalan ako ng parang nalungkot ako. Kasi nga, side hustle nga, umasa tayo magkakaroon tayo ng sariling income, pero kasi kung wala ako makakausap na in person, hindi totoo yun. Inisip ko AI yung taong nagre-reply sa amin, pero buti na lang mayroon ng nakasubok na taga Edmonton, minessage ako, sabi niya let's talk, sabi niya yan. If you want, you can meet me in person so that you know me really well, that I am not lying. Muli ako nabuhayan. Sabi ko nga, why not? Magtatas ako, continue ko. Pagka daw nakaipon siya sa withdrawal niya, kahiramin akong pera. Mas maganda yun. Diba? Magtatas na lang ako pagpapatuloy ko. At susubukan ko mag-invite. Kasi habang nag-invite ka guys, pagka na-withdraw mo yun, lahat ibibigay sa'yo. Sana nga, nangangarap lang tayong habang nagtatrabaho tayo, mayroon tayong pinagkakabalan, darating ang oras, diba? Pagka kasi nag-upgrade ako ng VIP 1, kung yung $15 na naiipon ko, magiging $24. So, hopefully, ba? Kasi nga, hindi naman sa akin pera yun. Kung may scam ako, sa kanya rin yun. At least, pag nag-upgrade ako at na-withdraw ko ang pera dun sa platform, meron lang akong pambayad, wala akong ginastos, di ba? Oras lang ang pinukul ko kung na-scam ako. At least, napatunayan niya na, okay, pinahiram na kita, na napatunayan mo na, iko-continue ka na lang. So, magtatas ako, hanggang sa makaipon uli ako, withdraw ko yun. Tapos, ang style nun guys, kasi 450 siya. So, right now, meron akong 470 USD. Ngayon, gusto niya, continue ko lang hanggang ma-reach ko yung 700. Oo nga naman, yung $700. Tapos, yung unfrozen balance ko, tapos yung mga rewards ko rin sa pag-i-invite,
kung 700 magiging 1,000 yon, mayroon ako pambayad sa kanya. At the same time, mayroon akong nakaupong pera na pang-upgrade ko uli. Ang gagawin ko na lang, mag-iipon na lang ako uli sa pagtatasking. Yun na lang ang gagawin ko. Kasi importante yata guys, pagkakaalam ko sa Coinbase dapat may pera ka. Kasi digital money yung kukunin mo Ibayad mo yung pera mo dun sa digital money para mag-withdraw mo lahat yun. Yun ang ano niya. Yun ang patakaran niya. O nga naman, tataas ka lang, how many USD ang makukuha mo doon, di ba? Kasi sinend niya sa akin yung bank account niya, guys yung withdrawal account niya, tsaka yung pag-withdraw niya sa sa platform. Legit siya, guys. Ngayon, kung naniwala ako, pahiramin niya ako ng pera. Of course, hindi may scam ako, hindi sa akin pera yun. Sa kanya yun. Gusto niya lang patunayan na talagang legit yun. Kasi nga naman guys, kumikita sila din. Sa mga member ko at sa akin, every time na nagtatas kami, 10% nakita na ng upper level namin. So every task na nangyayari, mayroon din silang kinikita. Pero ang kagandaan doon guys, kung scam nga, sabi nga niya, kung scam to, sabi nga niya, pinilit ka na namin. Namilit na kami, pero pinabayaan ka namin. Pero hindi ko maatim, sabi nga niyan. Upper nyo ko, wala akong gagawin. Sabi nga niyan. Patutunayan ko sa'yo na na legit yan. So, yun nga, yun ang paraan niya. Ngayon, kung naging successful, ganun din ang gagawin ko sa mga member ko. Mag-iipon ako, once na that time na ready na silang mag-withdraw, pahiramin ko sila ng pera para mapatunayan ko din sa kanila na legit siya. Tapos babayaran na lang nila ako. Yun na lang ang gagawin natin. Ayoko kasing guys, 21 member, sisihin ako ng mga yan. Pero nung na ko nga, magbabayad ako, in-inform ko naman ang mga member ko. Ngayon na nagbalik ako, sabi ko, nasa sa inyo na yan kung patutunayan ko na ako muna ang mag-withdraw. Kasi gusto ko rin mapatunayan sa kanila na totoo ang inaano ko, sinasabi ko sa kanila. Wala lang masama yung guys, diba? Tulungan. Sa panahon ngayon, tulungan talaga. Kumita ka ng pera, tulungan mo rin sila. Pero kailangan nilang ibalik yun. Siyempre, mag-withdraw sila Kailangan ko muna malaman kung magkano na yung pera nila sa platform. Yun. Makikita ko naman magkano na yung pera nila sa platform kasi nandun sa akin yun. Ngayon, sasabihin ko siya, withdrawin mo na yan. Ito yung pang-withdraw mo. Ganun lang gagawin natin. So, ngayon guys, hanggang dito lang muna ang ating usapan. Sana guys, yung mga nasa ibang bansa, sa US, yung mga undocumented dito sa Canada, huwag na po ninyong pagpatuloy ang ginagawa ninyo. Mag-exit na po kayo. Makakaraos din po tayo. God always provide. Naniniwala po ako doon. Always trust God. Kahit na anumang pinagdaanan ninyo, kalimutan ninyo yun. Kasi hindi ka lalagay ng Panginoon sa kapahamakan. Gawin nyo ang tama at tutulungan kayo ng Panginoon. So ngayon, hanggang ngayon dito muna guys. Thank you very much guys. Yung mga hindi pa nagsasubscribe, paki-subscribe. Mayroon pa tayong mga information. Pagpapatuloy natin yung pagbibigay ko ng information. Siya nga pala guys, yung sinasabi ko, Italy, Korea, Japan, New Zealand, US, Canada ang nagiging allowed silang sumali dun sa dun sa platform. So maraming salamat guys. God bless everyone. Take care. God bless everyone.